paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas! 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 Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BioVital Holistic Center. Hotline 448-7625. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Lunas mga kaibigan. Ako po ang inyong kapartner sa Clean and Healthy Living, Chris Capulso. Sabado na naman ng gabi. Siyempre, pag Sabado ng gabi, pinag-uusapan natin mga likas, mga natural na pamamaraan para humalunasan ang ating iba't ibang problema sa kalusugan. Siyempre pa, sino pa nga ba ang ating resident doctor? Ang ating tinaguriang Dr. Likas, si Dr. Sunny Viloria. Doc, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Chris, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Na Dr. Likas, baka maging papaya ako niyan. Oo nga, ano? Ay, ibig lang natin sabihin, yung mga likas na pamamaraan ang yung ginagamit. Oo nga, ano? Papaya nga naman yun. Anyway, pag-uusapan ho namin ngayong gabi ni Doc, yung tungkol dito sa mga antioxidants. Nako, napakarami ng mga vitamins, di ba? Yung vitamin C, vitamin B, mga antioxidants yan, di ba? Yan, at sa market ngayon, napakarami ring mga antioxidants na mabibili. Ultimong kape, may antioxidants. Oo, ano nga bang antioxidants at ano bang naidudulot nitong buti sa ating katawan? Meron ba itong kumbaga bisa para malabanan ang iba't ibang karamdaman? Pag-uusapan ho namin yan mga kaibigan, kaya kung meron kayong katanungan sa aming pag-uusapan ngayong gabing ito, text ho kayo sa 2299, ilalagay po sa inyong text, syempre, Lunas, L-U-N-A-S, space, yung inyong katanungan, space, pangalan po at address, send sa 2299. Unang-una, Doc, ano muna ang antioxidants at ano ang gamit nito sa ating katawan? Well, sa layman's term, masasabihin natin ng antioxidants ang nagsisilbing panlinis sa ating sirkulasyon, sa ating katawan, no? Kasi meron tayong tinatawag na oxidation process. Ito yung unti-unting pagkabulok o kaya naman kung meron tayong pako o bakal ay yung tinutubuan ito ng kalawang. Example, halimbawa ikaw ay magpre-prepare ng salad. Ngayon, sa salad mo yan, maglalagay ka ng mansanas. Alam mo, kapag nahanginan yung mansanas, unti-unting nagiging brown yan, no? Tama. Oo nga. That's the oxidation process. So, ganun din ang nangyayari sa cell ng ating katawan, sa ating mga cells o kalamnan sa ating katawan. Kapag nagpatuloy ang oxidation process na to, kung compare mo sa kalawang, ay unti-unting nagkakaroon tayo ng sakit o pagdudumi. So, yung oxidation process, ang kontra niyan ay pang-kontra. Kaya antioxidant ay napaka-importante. Now, ang natural source ng antioxidant ay mga fresh fruits and vegetables which are very rich in vitamins. Kung makaminesyo mo, vitamin C is a potent antioxidant. Vitamin E nakikita sa mga prutas. Vitamins and minerals and enzymes ay mga antioxidants yan. Ang question kasi ngayon, hindi na gasinong kumakain ng gulay lalo na yung mga bata at prutas, no? Kaya yung mga antioxidants na yung natural source ng vitamins ay kinukulang. Kaya na maraming henerasyon nga natin, sasabihin natin more on the antioxidants o mga food supplements, no? Kaya napaka-importante ng antioxidants. Basically, i-summarize lang natin, ito po ay nagsisilbing parang walis. Parang walis. Walis, naglilinis sa ating internal organ, dugo. Kaya pala napaka-popular ngayon ng mga antioxidants, Doc, itong mga antioxidants na ito, usually ba saan ito nakukuha? Yun, na-mention natin kanina, no? Kadalasan sa mga sa mga prutas at gulay, no? Pero the fresher yung prutas at gulay, mas marami siyang antioxidants. Pero if you leave it at the refrigerator for some time at medyo wilted na, konti na lang antioxidants niya. Now, meron din mga supplements available right now, like your vitamin C. Kapag ordinary dose, it's 500 milligrams. Hindi siya considered as antioxidant. Pero when you go more than 1,000 to 3,000 milligrams, considered siya as antioxidant. Yun na yung antioxidant. Higher dose, yes. Oo. Pero yung mga antioxidants niya, kapag halimbawa ikaw ay nagtitake niya, anong maaring buting idulot dito sa ating katawan? Bukod doon sa sinasabi mong parang nag-aalis ng kalawang. Ano eksakto yung mga tinutulungan niya? Well, yung alam mo, sa natural medicine, may tatlong proseso kong ginagawa eh.
cleansing, nourishing, and balancing of energy. Mhm. So yung antioxidant yun ang yung sa part na cleansing, particularly ang ating dugo, no? Aha. In fact, maraming categories ng antioxidants. May Aha. antioxidants particularly for the kidney, Mhm. particularly para sa ating puso, Aha. particularly para sa ating baga, para sa ating liver. Mhm. Pero in general, meron ding antioxidants na specific for dugo na kine-carry niya lahat ng internal organ talaga? pag nadaanan Talaga? niya, nake-carry din Ah, niya. Mhm. talaga. Napakarami ng mga antioxidants ngayon sa market, Doc. Ano yung sa tingin nyo pinaka o maari nating sandigan o pinakamabisa sa tingin nyo? Ngayon, alam mo, sasabihin natin, when it comes to fruits, no, very common ginagamit ngayon, just like yung naging popular for cancer, which are guyabano at saka yung mangustin or even noni juice, no? Very common yan. Pero aside from that, marami pa rin kasing antioxidants na mga prutas na just like blueberry, nanggagaling din sa abroad, like yung ordinary grapes natin, very rich in antioxidants, no? Pero nagkakaiba yan sa orak na tinatawag natin. Orak? Okay, oo. Yung what they call this, yung oxygen availability ng natin, ng absorption ng natin, no? Now, kaya ngayon maraming dine-develop na sasabihin natin food supplements or mga health tonic drinks, no? Particularly nagclaim na this is much better and blah 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 and so forth. But you have to consider also dapat investigahan natin, no? Investigahan mo na yan, Yes. ha? Alam mo kung bakit ko kailangang investigahan yan kasi yung iba nag-overclaim naman di ba, Doc? Alam niyo mga kaibigan, ngayong gabing ito kasama rin natin dito sa ating himpilan ang ating kaibigan mula ho sa organic, siyang operations manager, si Miss Ludi Romero. Ludi, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Sir Chris and Doc. Magandang gabi din sa ating mga listeners. And viewers, tayo ay napapanood din sa Channel 55 sa Signal TV, Doc, Channel 9 Cable Link, Channel 25 Sun Cable, at sa iba't iba pang lugar. Depende na ho sa cable provider. Pero ang tiyak ko, sa Tawi-Tawi, Channel 1 tayo, dalhin tandaan At saka napanood ko kayo sa Tugigaraw. Sa Tugigaraw, napanood mo kami. About 2 weeks ago. Ayan ka na And naman. then, next week, nandun tayo sa Kawayan, Isabela. Mapapanood na naman ko kayo. Ganon? Parang iiwan mo na naman kami, ha? Hindi, nandun ako Sunday. Sunday naman, no? Sa 12, nandun tayo sa Kawayan. Kita mo, ikaw, hindi ka nagpapahinga, ha? Sabi mo, pahinga. Pero si Ludi, kaya namin naimbitahan dito, si Ludi, ha? Dahil meron siyang, kasi pinag-usapan natin antioxidants, ha? Meron kasi sa Amerika, ito'y na-feature na sa Oprah Winfrey. Si Oprah Winfrey nga pala magtatapos na, no? Sa Oprah Winfrey, at ito napanood ko rin kay Dr. Oz. Lagi niyang binabanggit ito. Itong acai berry. Ludi, pakipaliwanag naman sa ating mga televiewers, sa ating mga listeners sa buong Pilipinas, ano itong acai berry? Bakit ito sinasabing pinaka matindi sa lahat ng mga antioxidant na mga prutas? Okay. Ang acai berry kasi is a fruit from Brazil. It grows in the rainforest of Brazil, the Amazon rainforest. It's a small, dark purple berry. And then, actually, in Brazil, staple food sila ng Brazil. Kung sa atin, ang rice, sa kanila is yung acai